Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga pagkakamali sa feng shui na dapat nating iwasan ngayong 2024. Para sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga kaabang-abang nating vlogs and live na gagawin natin dito mismo sa channel na ito. Una sa listahan ay ang maling paggamit ng mga elemento. Ang bawat sektor ng feng shui sa bagwa ay tumutugma sa isang partikular na elemento at ang paglapat ng maling elemento ay maaaring makagambala sa pagkakaisa ng isang espasyo. Halimbawa, kung ang lugar ng iyong kayamanan ay nasa timog silangan na nauugnay sa elementong kahoy, ngunit nilagyan mo ng palamuti na elemento ng apoy, halimbawa kulay pula, mga ilaw o di kaya kandila, maaari talagang sinusunog mo na ang iyong kayamanan sa halip na palaguin at alagaan ito. Sa 2024, bigyang pansin ang tinatawag natin na elemental association ng iyong mga sektor at piliin ang iyong pagpapalamuti at mga kulay na aayon sa elemento at sa sektor na ito. Pangalawa, hindi tamang paglalagay ng muebles at mga accessory sa bahay. Ang isa pang karaniwang pagkakamali ng feng shui na pwede sana nating maiwasan ngayong 2024 ay ang paglalagay ng mga kasangkapan at mga accessory sa bahay. Ang pag-aayos ng iyong mga kasangkapan ay maaaring makaapekto ng malaki sa daloy ng enerhiya sa iyong espasyo. Halimbawa, ang paglalagay ng iyong kama sa linya mismo ng pintuan na kilala bilang posisyon ng kamatayan sa feng shui ay maaaring humantong sa hindi mapakali, hindi ka makatulog at nauubos ang iyong enerhiya. Subukang ilagay ang iyong kama upang makita mo ang pintuan na hindi direktang nakahanay dito. Sunod ay ang pagbabaliwala sa balanse ng yin at ng yang. Ang yin at yang ay kumakatawan sa magkasalungat ngunit magkaugnay na enerhiya. Ang pagpapanatili ng balanse ng puwersang ito ay kritikal sa feng shui, ngunit madalas itong napapansin. Halimbawa, sa 2024, sikaping magkaroon ng balanse ng yin at yang sa iyong espasyo, sa negosyo man yan o sa tahanan. Pagpapabaya sa masamang impluwensya sa direksyon. Bawat taon, ang ilang mga direksyon ay maaaring magdala ng mas maraming negatibong enerhiya ayon sa taunang Flying Star Chart. Ang pagwawalang bahala sa mga direksyong ito at hindi paglalapat ng mga kinakailangang lunas ay isang malaking pagkakamali ng feng shui na dapat iwasan. Halimbawa, kung ang taunang star chart ay nagpapakita na ang silangan ay nagdadala ng negatibong enerhiya sa 2024, maaaring gusto mong bawasan ang activity sa lugar na iyan ng iyong tahanan at paglapat ng mga naaangkop na feng shui remedy na tawag natin na feng shui enhancement. Sunod ay ang sobra-sobrang pagpapahusay ng feng shui. Diba? Anumang sobra ay masama. Ang feng shui ay tungkol sa balanse at pagkakaisa. At ang paggamit ng napakaraming feng shui na nagpapagaling o nagpapahusay ay maaaring humantong sa kawalan ng unity o harmonized. Halimbawa, habang ang mga water fountain ay maaaring maging mahusay na mga enhancer ng kayamanan sa ilang partikular na lugar o paglalagay ng mga ito sa maling lugar o pagkakaroon ng masyadong marami na water fountain ay maaaring humantong sa masamang epekto.
Sa 2024, tandaan ang prinsipyo ng pag-moderate kapag ginagamit or nilalapat ang iyong mga pagpapahusay o pag-i-enhance ng mga feng shui. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga karaniwang pagkakamaling ito at kung paano maiwasan ang mga ito, patagumpay mong mailalapat, magagamit ang mga prinsipyo ng feng shui upang palakasin ang pagiging positibo at kaunlaran ng iyong tahanan ngayong 2024. At yan ang vlog natin sa mga pagkakamali na nagagawa natin sa feng shui na sana ay maiwasan natin ngayong 2024. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na pagtitiwala at sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ka pang YouTube channel, Franz Byron PH. Mag-subscribe din po kayo dyan. At follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always.